It's a beautiful Wednesday morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the 45th episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is of course a project of the Ledipo office and this is being supported by our beloved Governor Attorney Edsel Grexlagman and the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo. Ito po ay pamamaraan ng Provincial Government of Albay para magpakita po ng suporta sa mga micro, small and medium enterprises dito po sa ating probinsya. Sa pamamagitan ng aming programa, gusto po naming mapatunayan sa inyong lahat that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and we can also be the most preferred investment area not only in the region but in the whole country as well. Sa pamamagitan ng kwento ng ating mga bisita sa araw na ito, marami po tayong pwedeng matutunan sa kanila, mga tips kung paano po pag-igihin ang pagpapatakbo ng ating mga negosyo, ano po ba yung mga challenges sa kanilang nai-encounter sa araw-araw para po makatulong din sa inyo na maiwasan yung mga usual na mga naging mistakes nila or challenges sa business. And sana po ma-motivate namin kayo and ma-inspire namin kayo to put up your own businesses na rin. But before we proceed to the formal interview, I just would like to let you know what our mission and vision is. Ano po bang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office? So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Hotel Resort dyan sa Kamalig, di po ba? Yes po. Ayan. So, you also have your own business, the DS Events. Let's talk about it po. DS comes from the initials of your name, tama po ba? Darwin Solano? Yes po, galing po sa name po. Ayan. So, DS Events. Ayan po. So, kailan ka po nag-start nitong yung business sa DS Events? DS Events po is started po last year lang po. Okay. 1 year na po ba o hindi pa? 1 year na po. 1 year ago. Yes po. Ayan. So, mahilig ka talaga mag-organize sa mga events ever since?
Yes po, ever since hilig ko na po kasi graduate din po ako ng hospitality management. Okay. So, connected sa pinag-aralan ni Sir ang kanyang negosyo. Yes po. So, DS Events. Bakit po ito ang naisip ninyong buksang business? Unang-una po, passion ko po siya and I love organizing events and pakikipag-socialize with other people. I see. Okay. So, meron ka pong sariling events place, di ba po? Yes po, sa Onju Hotel. Sa Onju. So, malaki yung function room ninyo doon. Banggitin natin, ilan po ba yung kayang i-accommodate ng function room ninyo doon? We have indoor function hall po. Can accommodate up to 150 packs po. So, you mentioned indoor, so may outdoor din. Yes po, pag gusto po mag-garden, wedding outside in front of Mayon, we have can accommodate po up to 300 packs po. Wow! So, malaki ang area na pwedeng pagdausan ng events kapag outdoor. 300. So far, sa loob ng isang taon, marami-rami na rin po ba tayong na-cater na mga events? Ay, marami na po. Actually, wow, ang ganda! yes po, and kung makikita nyo po, mas marami pong nagkakagusto po na mag-outdoor gawa ng front po siya ng Mayon. So, Ito po ba'y wedding? yes po, wedding po. Outdoor wedding! Ang ganda! Christian wedding po. Okay, Christian wedding. And it's facing the beautiful Mayon volcano. Napaka-strategic ng inyong location kasi ang ganda ng view, di ba? Yes, So ito, paglabas mo din itong function hall, view na rin ng Mayon, di ba, sir? Usually po pag garden wedding, dun po ang Reception. ceremony and then ito po ang Sa reception. loob ang reception. I see. Okay. So let's say I have 100 visitors sa aking occasion. How much should I spend po pag kinuha ko ang services ninyo? Pag kukuha po kayo sa DS Events ng all-in package po, more or less 200,000 po makakapagpakasal na po kayo. Wow! 200,000. So, 100 guests yun. Yes So, po. bayad na ako nun, venue, decoration, food. Catering, yes po. I see. Not bad. Diba? 200. But do you also adjust the price? Like, medyo tipid ako, hindi ko afford masyadong do you also adjust? Yes po, everything is negotiable and adjustable. Ay, very good. Everything is Depends negotiable. on the budget of the Budget. So, kung gusto ko rin ng bonggang-bonggang may fireworks and all, pwedeng-pwede rin. Yes po, marami po tayong package. May silver, gold, and bronze package po. Okay, let's talk about it po. Ano yung bronze package? Yun po yung nasa 200,000 po. And then yung silver po, yung nasa 300,000 po. And then yung 400,000 po yung gold package po. Buong package, so bonggang-bongga. May fireworks pa siguro Opo. itong kasama. I see. So, what's the difference between bronze, silver, and yung pinaka-bonggang package ninyo? Ang difference niya po is yung mga inclusions niya po. Kompleto na po, may mga same day edit na po sa mga photographer. Pati yun kasama na hindi ko na po problemahin, pati yung photographers and videos. Opo. Ay, not bad. Akala ko yun, venue lang, kasama na pala, all-in na talaga pala siya. Yes po, all in na po. And then, mas high-end po yung ating styling po sa ating events. Makeup ba in here kasama na hindi? Yes, Hindi. kasama po. Ay, talaga naman. Napakamura na nun. Kasi 200,000 kasama na lahat-lahat. Video, pictures, events, Yes po. food, decorations. Yes po. Ay, ang galing naman nun, sir. Very affordable yun, ah. So, baka magpakasal na ako ulit. Ulit. At pakasal ulit. Kasi, di ba, napakamura lang nung kanilang package. So, yung 400,000 na bongga, ano yung kakaiba dun, sir? Ang pagkakaiba niya po sa foods, mas marami pong choices ng ating mga foods po, and then yung ating styling mas upgraded po, and then yung mga setup po ng tables and chairs mas upgraded po. Oo. Naka-LED wall po siya. Ay, wow. Opo, and may mga grazing table na rin po, lahat na po. I see. Ito ang ganda, oh. Ang ganda nung arrangement. Opo. Ikaw din lahat gumagawa niyan. Yes, Idea mo lahat.
ano po, depende po rin sa, ayan po, sa audio rin po yan. Depende po sa Outdoor motive. to, no? Yes, Oo, ang ganda. Depende po sa gusto ng client, sa motive, and then sa gusto niya pong tema po, and then Oo. styling. Bali, yung guest pa rin po ang masusunod. I see, okay. So, oo nga, kasi kapag wedding, iba-iba yung theme nila, Yes, iba-iba yung color, yung motif, no? So, ikaw yung mag-a-adjust doon. Yes, Okay. Kung gusto ko ng hot pink ang Yes, po. i-design mo, ikaw talaga. But do you also do that? Like, for example, si ikakasal parang ang baduy nung kulay niya talagang napili niya. Ikaw ba'y nagbibigay ng personal mong suggestion o talagang sinusunod mo lang kung ano yung gusto ng iyong clients? I give suggestions po and advices po, pero nasa sa kliyente na pa rin po yun kung kanina po tatanggapin. I see. So kahit medyo pangit yung kulay, gagawan mo na lang ng paraan para maging maganda pa rin yung Yes, kinalabasan ng iyong design. I see. Ano yung challenges dito? Kasi ako parang hindi ko, although gustong-gusto ko rin nag-organize, pero parang hindi yata kaya ng powers ko yung lahat iisipin ko, from the makeup to the venue Yes. to the food. Ikaw yung overseer ng lahat ng ito, di ba? Yes po. Oo. May staff ka rin ba, sir? Yes po, lahat po tayo ng ano po ay may staff po. Mhm. Bali, ang challenge po dito is yung puyat, yung behind the scene po ng pag-aayos po ng events po, kasi yun po yung hindi nakikita ng client, yung Oo. behind the scene po, yung puyat, Tama. yung pagod po, and Mhm. that's all po. And so marami pong manpower na kailangan po kasi hindi po kaya ng Isang kukunti lang tao. po. Oo. So, ikaw, sir, ngayon, kunyari, if I get the bronze package, ilang tao ang kailangan mong makatulong para ma-execute mo yung gusto ng client? More or less nasa 30 tao po. Ang dami! Yes, po. 30! So, kasama natin dito sa studio si John Paul Garcia, ang isa mga assistants ni sir na tumutulong sa pagpapaganda ng inyong mga occasions. Ayan. So, 30 people. Yes po. Oo, grabe, no? So, ang preparation in itself, ilang oras ba? Let's say, ang wedding is tomorrow. 24 hours po. 24 hours. Depende pa po kung medyo gold package, mga 2 days po ang preparation. Ay, wow, 2 days. So, hindi pwede, kailangan, yung pagtanggap nyo rin ng clients, no? Hindi pwede sabay-sabay. May oras Apo. din, schedule din. Yes po. Importante din yun. Kahit po may isang client po na talagang magsasabay sa schedule, Mhm. I need to sabihin po sa kanila na may naka-schedule na rin po. Oo, I see. Kaysa po pumalpak tayo at tanggapin natin sila at hindi kayanin ng oras. Tama. Mapapasama pa po. Mapapasama. Yes. Hindi rin ma-execute ng maganda yung inyong gustong mangyari. Ang ginagawa ko po minsan, binibigay ko po sa mga magagaling na organizer na kakilala ko na para ma-handle din sila. I see. Okay. So, tulungan sa Tulungan po business sa na to, sa industry na to. So, kung di mo kaya this day, magsasuggest ka rin ng kasama nyo sa Yes po. industry to do the job for you. Ang galing. Tulungan, ano? So, I'm sure, ganun din sila sa'yo. Kapag medyo puno sila, magre-refer din sila Yes po. sa'yo. Ang ganda. May group na rin ba kayo ng mga organizers? Yes po, and Dito sa Albay. sa events po, lahat po ay magkakaibigan po ang mga organizer. Ay, ang galing. So, you don't consider each other a competition, a competitor, parang ganon. Kasi it's a small world lang naman po. So, kung kailangan mo ng tulong nila, mas madali ka rin makakalapit. Ay, ang ganda. Okay. Pati din po sa part ko po. Ayun. So, friendly competition ang Yes. nangyayari. You help each other, no? So, nagkakagayahan din kayo minsan ng ideas. Okay lang yun. Ayaw po, wala pong problema po doon. Bigaya ng ideas po. Kasi Bigay ng ideas. may times po na yung supplier mo hindi po pwede, at least makakakuha ka sa kanila. Tama. Ay, ang ganda, no? Tulungan dito sa industry na to. Healthy competition, kumbaga, no? So, nagsisharing ng ideas, pwedeng magkopyahan, walang, ipapatent ko itong idea. Walang gano'n, nakakatuwa. Okay. So far, sir, like you said, the challenges that you encounter are those that you do behind the scenes, yung preparation, yung gano'n. Yes po. Most of the time, saan tayo nagkakaproblema kapag events ang hinahandle natin or business natin? Usually po, ang pinaka nakikita kong problema po sa events po, yung guest list po. Minsan po kasi, kami po yung nag-handle ng mga guest po, pero
pag on the day ng event po, minsan kulang, minsan sobra po. So, ang hirap niya pong i-manage pag sobra po yung guest. Tama, kasi yung food, Yes like po. sabi nila 100 guests lang, pagdating ng oras 200, di Yes nagkulang po. yung food, Opo. yung sasabihin nasa events organizer, hindi nila alam, yun lang naman sinabi ng may okasyon. Yes no? po, isa pong hamon po yun sa amin kung Tama. paano sila papapasukin or I-accommodate. i-accommodate po kasi po, syempre, hindi po Oo. kami nagpapaalis po ng guest. Tama. Opo. Lalo na kapag nilagay yung chair 100, Yes po. 200 ang dumating. Sakit ng ulo nga, ano? Yes po, kasi- So how do you do it kapag ganun ang nangyayari, sir? Ang ginagawa ko po, ginagawa na po ng paraan, and then after that wedding or event, saka na lang po namin sasabihin sa couple or kung sino po yung nagpa-event na sumobra po tayo sa guest list na ibinigay. I see. Okay. So, sumobra. Pero on the day mismo, habang nag-i-events, ina-accommodate nyo Yes pa rin. po. So, kapag kulang yung food, gagawa kayo ng paraan, magdadagdag. Yes po, para makakain sila. Oh, ang hirap nga naman nun, ano? Kasi hanggat maaari po, bawal po kasi namin sa DSFS po, hanggat maaari, bawal namin stressin po yung couple Tama. ng on the day po. Na on So, the day na ma-stress kung ano ka. mga problema on that day, kaya po may organizer so para i-settle yung problema na Oh, yun. ang hirap din pala ng trabahong ito, no? Opo. So, kapag kayo ay kumuha ng organizer, siguro naman sa kwento ni Sir, mas ma-appreciate natin yung kanilang hirap na ginagawa. So, pag nagpresyo sila, wag nang tatawad. Kasi mahirap yung behind the scenes sa trabaho ng mga organizers na ito. Tapos meron pa siguro, sir, no, yung mga suppliers. Yes po. Nagpa-promise ng i-deliver namin yung ganitong dosenang bulaklak. Pagdating ng oras, ay, magsasorry, kulang. Isang dosena lang pala ang kaya ko. Paano nyo ginagawa yun, sir? Kaya po as organizer po, nagiging wise din po kami sa pagpili ng aming mga suppliers. Kaya before po kami magtiwala, we build relationship with each other para at least nandun po yung relationship po na hindi ka po iiwanan sa Hindi ere. ka iwanan Yes sa po. ere. Tama. So, kailangan may trust and confidence ka rin Yes sa po. mga suppliers mo. And kapag supplier ka din naman, at yun ang negosyo mo, pag-igihan mo din, huwag ka rin tatanggap kasi malalagay sila sa alanganin. Mahirap yung ganun, no? So, kailangan constant communication and good working relationships with other people din ang puhunan dito sa ganitong negosyo, no? Yes po, and good communication kasi po Good pag communication. pumalpak po, nakusira ka po sa events kasi Tama. po madali po ang kalat ng balita. Na balita, Yes word po. of mouth, no? Yes po. So, kunyari gumawa ka ng 100 na napakagandang event, Isa lang po isa lang palpak, ayun na yung maaalala nila, yun na yung chismis na lalabasan. Ang hirap. So, you're only as good as your last Yes po. event na hinandle mo, no? So, dapat laging maganda at maayos lahat, no? Parang, paano mo na-handle yung stress nun, sir? Ano po, kasi po feeling ko po, pag passion nyo po at mahal nyo po yung ginagawa nyo, kahit gaano po kapagod, kahirap, parang on the go pa rin po kayo kasi masaya po kayo sa ginagawa. I see. So, parang yun yung energizer mo, yung stress, no? Yes. Parang kapag the more stressed you are, mas nagiging active ka siguro at mas nagiging masaya ka kapag na-overcome mo yung challenges. Ganun po ba yun, sir? Sa kapag makita ko po na masaya yung client. Yan, yun Masaya yung na pinaka-premyo. rin po. Nawawala po ng pagod. Pinaka-premyo sa lahat yung sabihin ng client na, ay, happy kami sa naging result ng iyong ginawa. Nakakatawa. Good morning, Jeff, watching from Lipas City. Good morning. Thank you for watching. Ayan. So, mag-comment kayo sa mga naging guests, clients ni Sir. If you had a wonderful experience with him, please write it in your comment to show your appreciation din kay Sir Darwin sa kanyang mga ginagawa. And, ayun, are you also open to suggestions? Meron din times ba na meron kang client na hindi masyadong naging happy sa outcome ng inyong Yes po, meron na. Meron naman. And how did you handle it po? In-explain ko po ng mabuti na kasi may mga client po na talagang expectation nila sobrang taas po. And depende rin naman po kasi sa budget na ibinigay po nila. Oo. Diba? Tsaka, hindi naman perfect
ang isang negosyante, meron pa rin mga times na doon tayo natututo sa mga hindi masyadong magandang nangyayari, di ba, sir? So, lahat naman dumaan sa ganyan. So far, ano yung mga pinaka naging malaking challenge mo dito sa business na para may client ka na hindi happy? And then, what did you do to compensate po doon sa naging problema? Kada events po kasi iba-iba yung nagiging mali po eh. So, kada events po, nagiging iba-iba din po yung aming solution na ginagawa po. Kasi minsan po dito sa isang event, di namin nakita yung mali dito. But sa susunod po na event, doon po lumalabas yung ibang mali. Oo. Kasi ang daming ang kailangan asikasuhin. Make-up, video, pictures, tsaka you also entrust those jobs sa ibang tao, no? Hindi naman ikaw lang na bilang organizer, ikaw lahat yung gagawa. Nagtitiwala ka din sa photographer, nagtitiwala ka sa videographer, sa makeup artist, sa nagluluto. So, di ba mahirap din talaga yun? So, paano mo pinipili ang mga tao na pagkakatiwalaan mo pagdating dito sa ganito? Kasi wala naman pong perfect na tao po. Usually po minsan talaga may times na pumalpak siya po dito sa sa isang area po na to. So, as organizer, lahat po ng CCI akin. Tomo. No? So, paano mo pinipili na make sure mo na maganda? Pag ba ako nagkamali sa'yo, di mo na kunin ulit? Ganun ba? Or paano ba yung ginagawa mo? Pero sinasabi ko na po yun usually sa aking mga suppliers na pag hanggat maaari, wag magkakamali. Pero pag nagkamali po at mabigat po yung pagkakamali, hindi ko na po kinukuha. Pag mabigat, depende naman sa weight nung naging pero kung kaya bigyan ng chance po, I give the chance to. I see. Okay. Pero ang hirap, no? Ngayon ko lang na-realize na hindi ganun kadali ang maging isang plano ko pa naman sana maging ganun, pero parang hindi ko na kaya. Parang sobrang stressful siya. Although, nakakatuwa talaga. Yun yung premyo ninyo, no? Pag sinabing, ang ganda ng event, I love it. Diba? Yun yung premyo, aside from the money, of course. Ikaw, sir, nung binuksan mo tong negosyo na events, magkano yung nilabas mong puhunan sa unang event mo? Sa unang event ko po, I think nasa magto 200K po. 200,000. Kasi kailangan po mag-invest ng mga ibang gamit po na kakailanganin sa events po. So, oo nga, plato, baso, lamesa. Hanggang ngayon po, nag-invest pa rin. Nag-i-invest, rolling. Rolling po. Rolling siya. So, kumusta naman ang pasok po ng pera? Okay po ang pasok ng pera sa events. Yun lang po, kailangan nating ganda ng serbisyo para sa kliyente, para yung kanilang binabayad po sulit po. And then sabi ko po sa mga suppliers ko, we are selling here services po. Services. Okay, service ang ino-offer natin. Client satisfaction. Yes, Ayan, happiness ng client. Doon tayo namumuhunan. So, magkano ba ang kailangan kong ipunin, sir, for me to open an events business? Parang basic muna, yung catering, yung lahat-lahat. Magkano yung kailangan puhunan, sir? Kung kukompletohin po lahat, mga 500,000 po. 500,000. Kasi lights and sounds pa sa'yo pa, no? Kasi po dito lang po sa catering, sobrang mahal po talaga kasi ng mga kitchen equipments. 500,000, grabe. So, ikaw, sir, in a year, nakapag-ROI ka na ba? Yes po, nakapag-return on investment. Ay, ang galing! Di ba? 1 year, yung 500,000 nabawi na. Ang galing. So, paano yung inyong technique sa marketing and promotion? Ngayon po, maganda po sa atin ngayon kasi po, nandiyan na po ang social media. So, mas madali po makapag-market po tayo. And hindi po katulad dati po na bago makarating po sa iba, so sobrang hirap po. So advantage na po sa atin ngayon yung artificial technology na intelligence po, na nandiyan na po yung mga social media na makakatulong po sa atin para mapalawak yung ating marketing. I see. So, ano po ang inyong social media platform na ginagamit? Facebook for sure, no? Facebook and TikTok po. TikTok and Facebook. I see. How about Instagram? Meron po? Wala. Wala. Okay. So, sa bagay, isa na sa mga pinakasikat itong Facebook and TikTok. Ayan. So, sige, banggitin nyo nga po, sir, kung ano yung inyong Facebook account and TikTok account.
Ang aming page po is Darwin Solano Events po. And search nyo lang po ako sa TikTok at Darwin Solano po. Darwin Solano. Ayan. So, TikTok and Facebook. How can they get in touch with you po? Pwede nyo po akong i-contact sa page, and then pwede rin po sa aking personal Facebook po, and then sa contact number and then email po. I see. Okay. So, aside from weddings, ano pa po yung mga events na pwede ninyong i-handle? Birthdays po, anniversary, and graduations, and pageant po. Ako. And then, lahat po ng events na pwede pong i-accept po namin. Ay, nakapag-pageant. Anong pageant po ang na-handle ng DS Events? Ito po, ongoing pa lang po. Baka this year po. This year, may i-handle kayong pageant. Yes. And nakita kita, sir, isa ka sa naging judge ng ating pageant this year, yung Miss Magayon. Yes, galing naman ni sir. Ayan. So, marketing through Facebook and TikTok. And of course, kaya natin ginagawa itong programa natin, itong Ledipo Business Hour, para makatulong din sa mga micro, small, and medium enterprises na kagaya ninyo, na may promote din ng libre, na walang bayad, para mas marami ang makaalam at makakilala na existing na itong business ninyo. So, mahal na mahal kasi ng ating mahal na gobernador na si Governor Attorney Edsel Gregsagman ng mga negosyante, kasi malaki ang naitutulong ninyo sa ekonomiya ng ating probinsya. Kagaya mo, whenever you have an event, minimum of 30 persons ang ini-employ mo. Yes. Para maging staff mo. At ito, ibig sabihin, 30 families ang natutulungan ni Sir Darwin na magkaroon ng source of income, which is good for the economy of our province. Ayan. So, thank you sa inyo, sa inyong pagbukas ng negosyo dito sa Albay. And, di ba sir, kayo ay merong mga hotels, hindi lang dito sa Albay, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas, no? So, thank you so much na nagbukas din kayo ng inyong hotel business dito sa Albay. So, aside from the DS events, i-announce rin natin na ikaw din po ay nagbukas o nag-venture din dito sa isa pang business, being part of the Magayon Festival, ang iyong DS Marcado. Yes po. Na bar dito sa Peñaranda Park. So, DS Marcado. Yes po. Tama po? Ayan. So, sa mga naka-experience na ng service ng DS Marcado, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section para magbigay kayo ng suggestion siguro kay sir, or kung natuwa kayo sa service ng DS Marcado, i-comment nyo na rin po dyan. So, nag-start kayo magbukas ang DS Marcado nung opening din ng Magayon. Yes po, May 1. May 1. And 1 month lang po ito, kaya take advantage nyo na po ang service ng DS Marcado. Dito po yan sa may tapat ng Mang Inasal. Yes po. Dito sa may Peñaranda Park. Okay. So, malapit ito actually dito sa aming office sa Ledipo. So, kumusta naman sir? Anong outcome ng pagbukas niyo ng pwesto dito sa Beer Plaza ng Magayon? Okay naman po, good experience po, and at least po kahit pa paano nakikilala po tayo. Okay. So, magkano naman ang pinuhunan natin dito, sir? Actually po, dalawa po kami, kaya siya DS Marcado po. Okay. Bakit po dalawa? Sino, may kasosyo tayo yes dito? Po, si Marcado Photography po. Yung ano po ng photography po ng Magayon. I see. So, Marcado Photography, partner mo dito. Dalawa kayo Kaya dito. po DS, ako po si DS, and then siya si Marcado. Ay, ang galing. Okay. Doon pala galing yung DS Marcado. Si Darwin Solano, si Marcado Photography. Nagsanipwersa sila para makapagbigay ng serbisyo sa inyo. Masarap na pagkain, masarap na inumin. DS Marcado. Yes. Dyan sa Beer Plaza. Anong ino-offer ng DS Marcado na wala yung ibang pwesto dyan? Good food po, and yung servisyo din po namin sa aming mga customers. I see. Bilang sanay na si sir sa pagbigay ng magandang customer service, for sure ay magiging maganda ang experience nyo dyan sa DS. Ano po yung mga specialty dishes ng DS Marcado? Pork sisig po, buttered chicken, saka ano ba yun? Siya po yung kasing cook namin.
Si Sir ang cook. Ano ang specialty dishes niyo dun, sir? Yun na po, butter chicken and pork sisig. Buttered chicken and pork sisig. Magkano naman po? It's around 265 po ang pork sisig. Ang buttered chicken and 480. 480. Malaki na for a group na ito. Apo. And then For 265. 6 6 persons na. Ay, di marami na yun. Opo. Oh, ang galing. Buttered chicken pala and sisig. Parang ginutom na naman ako doon. Anong oras po nagbubukas ang DS Mercado, sir? 5 p.m. to 3 a.m. po. 5 p.m. to 3. Paano yan kung gusto namin mag-lunch? Pwede na ba kayong mag-serve ng lunch? O sleeping time nyo yun? Sleeping. Pahinga po. Sleeping time naman, kailangang mag-recharge. Okay, so 5 p.m. onwards hanggang 3 a.m., pwede nyo na pong subukan ang mga ino-offer ng DS Mercado. Ayan. So, ngayon halos isang linggo na lang, 2 weeks na lang, ano? Opo, Matatapos na. 2 weeks na lang po. Makakapag-ROI kaya kayo, sir? Sa takbo ng business? O mahabol tayo? Hahabol hanggat kaya. Hahabol hanggat kaya. Ayan. Pero so far, okay naman ang experience, sabi mo. Opo, yung experience po. Oo, yung mamaga pa para magsabi makaka-ROI si sir. So, marami pa namang mga activities ang magayon. For sure, dadayo pa rin ang mga tao. Lalo pag pasweldo, weekends, ganyan. Kailangan lang siguro na mas maraming gimmick para lalong puntahan ng tao itong ating... And invite na natin sila. Sige na po. Magsipasyal kayo dito sa Peñaranda Park paggabi. Bukas, araw-araw ang mga negosyo dyan. And itry nyo na po, diba? Isa si DS Mercado sa itry ninyo na pwesto dyan sa Peñaranda Park. So, sa takbo ng DS Mercado ba, tingin mo, sir, ipagpapatuloy nyo pa yung business somewhere else after the Mag-Invest? Pag-uusapan po. Pag-uusapan pa. Ayan. Okay. So, sige. May 2 weeks pa. Tingnan natin, ano? Ayan. So, balikan natin si DS Events. Ano po yung mga pinakamalalaking events na na-handle ninyo so far? Pinakamalaki pong na-handle kong event is birthday po. Birthday With party. 1M po. 1 million? Yes po, ang budget po. Grabe. Ilan yung bisita nun, sir? Nasa 300 po ata. 300 and then 1 million. Grabe. Sino ba yung na-birthday niya? Tita ko po. Tita mo. Ayan. Siyempre nga naman, special ang tita. So, 1 million. Isang event. Talaga makakapag-ROI nga ako noon. And, sino po yung pinaka-biggest wedding so far na nagpa-ano sa inyo dito sa DS Events? Usually po kasi yung mga nagpapakasal po dito sa Onjuadel po, usually mga taga-ibang lugar po eh. Usually po from Manila. Ngayon po, July 10 po, meron po akong i-organize na kasal na taga-ibang bansa. Ay, grabe. So, taga-ibang bansa, Yes po. para lang may background ni Mayon, Dito po pumunta. dito magpapakasal. O, diba, ang galing dahil dyan sa negosyo ninyo, parang nagiging, na tayo, tourist attraction Yes. talaga, and wedding destination na, hindi na lang Boracay, hindi Yes. na lang Baguio, o kung saan-saan. Albay na din, dinadayo na rin tayo for weddings, no? Malaking hatak po sa events ko po si Mayon po. Oo. Kasi nga naman, ang ganda na pasok ka, papunta doon sa entourage ko po kayo. entourage. Tapos ang background mo si Mayon. Yes. Napakaganda naman talaga kasi ng view ng Mayon dyan sa lugar ninyo, no? Tapos yung setup pa ng place, ang ganda. And of course, the food, no? Yes po. Ayan. So, weddings, birthdays, pageants, nakapag-try na rin ba kayo ng mga trade fairs, ganon? Wala pa po pero pinaplano po. Pinaplano. Kami po mismo yung organizer DS Events po. Ayan, okay. So sige, discuss natin, sir. Ano po ba yung mga price ranges ng kunyari, from the cheapest to the most expensive? I-discuss nyo po sa ating guest. Like for birthday, let's say. Pag birthday po, pinakamura po is nasa 75,000 up. And then
complete package na po yun. And then, pag wedding naman po is, iba po kasi ang inclusion po ng wedding. So, mas mahal po ang mga wedding events po. Pinakamababa po sa weddings is almost 200K up to 400,000. I see, okay. So, 200K to 400K. Ayan. So, marami nang pwedeng siguro, meron din bang mga theme? Let's say, ano na yung mga na-handle nyo na mga themed parties? Like, usual na nagawa mo na ng mga theme for birthdays? Usually po, sa Onju po, ang kadalasan na po kinukuha is rustic po. Ano yun? Rustic po more on, dalawa pong klase, may more on brown, mga dry leaves, mga dry flower. Then yung isa po more on orange. Orange ang color, rustic design. I see. Okay. So, meron bang mga Disney princess, mga ganun po na, usually, na naging theme ka na? Usually po, sa Cebu po siya ginagawa. Usually po. Cebu. Ano na yung mga theme? Sige nga, para mas maging aware sila. Ano na yung mga theme na nagawa mo for a Cebu party? Yan po, mga Disney princess po. Yan pa lang po, bali, one day po pala po. Usually, mas marami po ako pag wedding po, mas marami po nag-book sa wedding. Okay. So, ikaw ba sumusunod na din dun sa mga uso ngayon na yung mga pasayaw-saya kapag pag pumapasok yung entourage, ano ba yung mga bagong trends ngayon pagdating sa events handling? Opo, usually po, kliyente pa rin po nasusunod kung anong klaseng program ang gusto nila, and then coordinate with the host po kung sinong host po ng event. I see, okay. So kung sino yung host, kunyari gusto nila sobrang formal, tahimik, ganun din gagawin nyo. Depende pa rin po sa kliyente. Tama. But you give suggestions, no? Yes, ano yung nauuso ngayon? Usually po yun, yung medyo talagang sasayaw sila, nagjo-joke, pero may mga formal din po talagang kliyente na ayaw po ng mga ganun. I see, okay. So yung mga may edad na siguro no, gusto nila formal. Pero yung mga bata-bata pa, yun na talaga. Party-party pang gusto. Party-party na pipilitan na silang yung mga matatandang entourage yung magsasayaw din habang mapasok sa gusto nila po kaway-kaway na lang. Reception. Oo. So far, ano yung pinaka-fun mo na makukonsider mong events na na-handle mo na? Yung talagang party na anong ginawa ninyo doon sa event na para maging sobrang saya talaga ng event? Ay, yung mismong celebrant po talagang siya po mismo yung talagang nagpa-start ng party po. As in, talagang, nag-suggest talaga siya kung ano yung mga gusto niyang mangyari. Opo, kasi may client po ako na talagang party people siya parang yun po. I see. So, gustong-gusto niya na magulo at masaya yung kanyang party. Ayan, okay. So, may time na ba na on the spot, pinapalitan niya yung gusto niyang mangyari? Parang may usapan na kayo, tapos biglang, parang ito na yung gusto kong mangyari ngayon. Para may ganun ka na ba na na-experience? Ay, wala pa po. Kasi so far, nasa kontrata po kasi kung ano yung mga So, pwede ka pong na ito yung kontrata na napag-usapan natin at napirmahan kasi mas mahirap na rin pong baguhin. Tama, okay. So may contract pala yan to save you na rin, Tama, Yes, maganda yon. So, yun yung hindi ko alam na natutunan ko na naman ngayon from you na kailangan may contract. Yes, po, ito yung, yung mga stated dyan usually sa contract na you sign with your client? Kung ano po yung inclusions, kung ano po yung nilalaman po ng package, and then yung mga payment terms po, yung mga schedule ng payments po, lahat po nakakontrata at nakapirma po. Okay, so lahat nandun, yes, nakapirma. From the very small details talaga sa magiging event. Pati ba program, ito yung takbo ng ating program. Nakalagay, nakastipulate yan lahat doon. May program, yung timeline po. Lahat yung timeline, important din yun. Tama, okay. So, kasi, kunyari, ready na kayo, and then sila yung late, tapos sisisihin kayo. Buti na talaga na nakalagay lahat into a contract. Okay, very good. And how about po yun, yung ganon? Sumobra sila sa guest. Paano ba yun?
ano yung nangyayari? Siyempre, di nasunod yung contract noon, ano? So, usapan na lang. Depende na lang. Pagkatapos po. Oo. Pagkatapos ng event Ng na. event po. Okay, I see. So, grabe, napakahirap, napaka-tedious, matrabaho, madugo, no? So, do you still how do you see yourself, let's say 3 years, 5 years from now? Do you still see yourself doing the same thing, handling events? Talagang happy ka dito, sir? Passion mo ba talaga ito? Yes po, sobrang happy po. And after 3 years, baka mas kilala pa pong organizer po sa Albay. For sure. Tsaka yun nga, ang ganda ng Onju Hotel and Resort kasi mayon, ano? Yes. So, hindi lang tayo nakakatulong sa ekonomiya ng Albay, kundi sa tourism na din. Yes po. Kasi, isipin mo, from ibang bansa pa ang gusto event dito sa Albay dahil sa Mayon Volcano. And syempre, dahil sa nakikilala na yung serbisyong ibinibigay ninyo, na you really satisfy your clients and you give the best that you can offer para happy talaga ang mga clients nyo. Kasi, di ba? Word of mouth yan. Yes po. Kapag maganda yung naging trabaho mo, i-recommend ka talaga nila sa iba, di ba? So, tsaka ako, for example, if I attend your event, and nakita ko, wow, ang ganda ng decoration, ang ganda ng sound, ang ganda, parang gusto ko rin to. And then I'm gonna get your number, and eventually, I'll also be your client, no? Yes. So, very important yung customer satisfaction, and then, ano yung mga, sige, tatanungin na kita, sir, ano yung mga qualities na meron ka para tumagal ka sa ganitong klaseng negosyo? And ano yung pwede mong yung pwede mong i-suggest sa mga plano rin magbukas ng ganitong negosyo? Dapat po passionate po tayo. And then meron po tayo, kaya po natin magbigay ng good service. And lahat ng pagod, puyat, kaya po nating tiisin. Kaya sa mga gusto pong mag-business po ng ganitong event, hindi po siya ganun kadali. But, lagi ko nga pong sinasabi, pag gusto nyo po and mahal nyo po yung gagawin ninyo, wala pong hindi nyo po kayang gawin basta gustong-gusto nyo. I see. So, dapat from the heart and you're passionate about what you're doing. I just like to say, thank you for watching sa aking best friend dyan sa Canada, si Ranulfo Palma, na isa rin chef. Ayan. So, dapat from the heart and passionate ka sa ginagawa mo. O yun, no? Kasi para hindi ka agad mawala ng loob kapag may mga nai-encounter kang difficulties and challenges, kasi you will try hard to work harder on your business para kahit may mga nai-encounter kang difficulties, magiging aral yun for you. And hindi mo na i-commit yung same mistake the next time you have another event, no? So, ang ganda. Ano pa, sir? Anong pwede mong ibigay na advice sa mga gusto rin mag-catering, sir, catering and events na business? Yun po, ma-advise ko lang na dapat ready po tayo sa ating papasukin natin. Alam po natin yung mga dapat nating gagawin. And then, kung sakaling maka-encounter kayo ng mga problema, huwag agad sukuan kasi sayang po yung papasukin po natin. Kaya dapat talagang well-equipped po tayo and well-knowledgeable enough para pasukin yung mga gusto natin pasukin. Ayun. Ikaw ba, sir, ay nag-undergo din ng mga seminars, trainings, na ganun ka rin po ba para mas mapabuti mo yung itong ginagawa mo? Yes po. Kailangan po para mas madagdagan pa po natin yung ating mga kaalaman. Ayan. Pwede mo bang banggitin, sir, kung saan ka nag-training? Ano ba yung mga training na inattendan mo po? Usually po sa Batangas po. I see. Okay. So, kailangan, at saka pinag-aralan ni sir, no? Yes po. So, sa hospitality, sabi mo, management din. Yes po. So, in line din talaga sa pinag-aralan itong kanyang ginagawa. Ayan. So, maganda ang mga words of wisdom ni sir. From the heart, and then, wag sukuan, i-improve lagi ang craft, ang ginagawa. And sa tao, people handling, kumusta naman ikaw dun, sir? Isa rin po yan sa part na pinakamahirap po i-handle ang manpower po. Pero kailangan po ng
pasensya po and kailangan po natin ng pakikisama po sa mga taong nakapalibot po sa atin at nakakatulong. Ang mga tao mo ba, sir, ay on call o mga regular employees na talaga sila? May regular po and then may on call po. I see. Okay. So, nakakatuwa naman talaga, no? So, Facebook, TikTok, they can get in touch with you sa Messenger. And bigay na rin natin, sir, yung phone number ninyo para pwede kayo nilang tawagan just in case may event sila na gusto ipa-handle sa inyo. Ano po yung phone number? Cellphone number? You can ano po sa aming page po, Darwin Solano Events, and sa aming cellphone number 0935-077-0223. I see. Okay. So, you can get in touch with them sa mga numbers na yon. So, ang ginaguarantee ni Sir Darwin dito ay great customer service and customer satisfaction. And yun nga, sa 1-year experience niya sa pag-handle ng events, meron na rin siya mga na-encounter na mga challenges. And dahil doon, mas pinagbubuti nila ang kanilang serbisyo. So, you can be sure na magiging satisfied and happy kayo sa services nila kapag sinubukan ninyong kunin sa inyong mga next events ang DS Events. Ayan. So, sige sir, baka meron ka mga gustong pasalamatan ng mga tao na tumutulong sa'yo sa ngayon para mapaganda ang takbo ng negosyo mo. I'll give you the chance to give words of appreciation sa kanila ngayon. Gusto ko po magpasalamat sa family ko po, sa lahat na sumusuporta ng mga kamag-anak ko po, and then sa lahat ng mga suppliers, and then sa lahat ng mga tao po na tumutulong sa DS Events. Maraming salamat po. Ayan, okay. So, syempre, no, hindi tayo magiging successful sa negosyong ito na tayo lang mag-isa. Kailangan natin ng help and support ng mga taong talaga namang mapagkakatiwalaan natin na magdi-deliver din ng magandang service. So, ayun. Ano pa sir? Meron ka bang mga announcement, mga future events na anong pwedeng abangan sa DS Events? Baka gusto niyo na rin pong banggitin. Magkakaroon po ng first year anniversary ang DS Events, pero wala pa pong exact date. Pinaplano pa lang po, baka possible po by June or July. Okay, June or July. And magkakaroon ka ng activity dyan sa Onju? Yes po. Dahil dito sa anniversary? Ayan, okay, nakakatuwa. Ayan. So, how young are you, sir, if you don't mind? 31 po. 31. And then, ilang taon ka nang nagbe-business? More or less 12 years na po. 12 years because you're helping the family business, yung mga chain of hotels inyo, no? So, grabe, 31 years old. And this DS Events and DS Mercado is your own. Yes po. Sarili, ikaw lang talaga. Opo. So, sa mga kabataang nanonood dyan, don't waste your time doing yung mga bagay na hindi naman makabulahan. I-try nyo rin po mag-business. Kasi kung si sir na napakabata pa ay successful sa kanyang business ngayon, baka gusto nyo i-consider na pasukin din itong ganito in being an entrepreneur. Ayan. So, ang kailangan nyo lang, kumuha ng tulong sa iba, siguro magkaroon ng mentor, natutulungan kayo, and start small, di ba sir? Yes. Di naman kailangang 500,000 ang ipunin ninyo to start your own business. Basta, sabi nga ni sir, if you're passionate about something, gawin mo negosyo. Who knows, magiging successful din kayo, kagaya ni sir. Ayan. So, anything else that you would like to add, sir? Siguro, i-motivate pa natin sila to open their own businesses din. Ano po message ang pwede ninyo sabihin sa mga nanonood? Kung magbi-business po kayo, always pray muna po, and para at least maging successful po siya. And yun po, gusto ko rin po magpasalamat po sa inyo dito po sa Lady po na it's a honor and privilege po na ma-invite niyo po ako dito. Maraming salamat. The pleasure is ours po. Thank you so much din kasi alam ko kulang pa kayo sa tulog at kayo ay laging puyat and marami kayo inaasikaso, hindi lang dito sa Albay kundi yung iba niyo pang mga businesses. So thank you so much. We really appreciate your presence here today and sa pagpapa-unlock sa Ledipo office na maging guest kayo sa araw na ito. So, ayan.
Maraming salamat. Please do like, follow, and share our Facebook page, Ledipo page, Ledipo Albay, and Albay PIO page. Thank you so much once again to our beloved Governor Attorney Edsel Guexagman for always being supportive po sa mga programs and projects ng Ledipo Office. And of course, Attorney Mary Luduca Castillo, the head of the Provincial Information Office, for allowing us to use this beautiful studio, to Sir Darwin Solano of the PIO, Sir Richard Bobby, sa guluhan ako, Sir Richard Bobbies of the PIO po sa pag-assist sa amin dito, and to Sir Darwin, of course. Masaya ako nakasama namin kayo, and si Sir John Paul na kasama din ni Sir dito to support si Sir Darwin sa araw na ito. So thank you, sir. Thank you so again much for being with us. Thank you po sa lahat ng nanonood dito sa amin sa Ledipo Business Hour. Magkita-kita po tayo ulit on Monday for another business story sa ating magiging bisita, 10 a.m. to 11 a.m. po, Monday and Wednesday. Thank you so much. Enjoy the rest of the week. Happy Magayon Festival po sa atin lahat dito sa Albay. And thank you for watching. God bless po. Bye-bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.